Hello guys, good evening. Good evening kasi gabi dito sa Jordan and magandang araw po sa lahat. For today's video, pag-uusapan or share ko po sa inyo si Maya, PayMaya. Okay, app. Si PayMaya is pwede siyang ma-download sa Google Play Store, sa App Store, and sa inyong tawag dun sa sa Huawei, pwede rin siya. Okay, so today's video siya sa inyo yung mga, kasi si Maya isa siyang, pwede din siyang lending app. Pwede, meron din siya mga offer na ganyan na talaga namang magagamit and legit. Okay, pero bago po yan, paki-subscribe po sa channel if hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Dito share ko po yung mga experiences ko sa kahit na anong bagay na alam kong pwede may matutunan or pwedeng may matutunan yung mga viewers ko. Maraming salamat po. So for today's video, pag-uusapan natin si PayMaya. Previous kasi na-share ko sa inyo yung aking full experience with GCash. And ngayon, si Maya naman. Kasi si Maya, katulad din siya kay GCash. Meron siyang easy Maya credit and yung yung Maya wallet niya, magagamit mo sa lahat ng transactions kung gusto mo magbayad ng bills or bumili sa supermarket or everything, magagamit mo siya katulad kay GCash. And meron din siyang, yun nga, yung Maya as a credit, nag-offer din siya ng lenders, yung and then, meron din siya Maya personal loan, which is 20,000. Nag-offer siya ng 20,000 to 200,000 pesos. And then, meron din siyang yung credit card nila. So, bali share ko sa inyo yung aking full experience with Maya for 6 years now. So, bali, meron akong, marami na si Mayang na itulong sa akin. Kasi si Maya, when I was in Saudi, gamit ko siya katulad kay GCash. And meron din siyang Maya Savings Bank doon mismo sa loob ng app. Kaya naman talagang magagamit mo talaga siya, hindi lang para pangbayad ng bills or what. Kasi pwede ka rin mag-savings doon, which is meron siyang 3.5% interest na binibigay, minsan umabot ng 5%, kaya naman mas okay naman siya. And for me, share ko sa inyo si Maya credit muna. Si Maya is a credit is siya, ino-offer siya ni Maya or ibinibigay siya ni Maya doon sa mga customers niya. Actually hindi ako nag-request, bigla na lang yan siya dumating sa app ko. 2 years ako nung nagkaroon ako ng Maya is a credit, bigla na lang yan siya dumating doon. 2 years kung gamit na gamit si Maya, pero meron din ako Maya savings, yung sa bank, doon din sa loob ng app. And nagulat ako kasi hindi ko pa yun siya alam dati. Ang binigay ni Maya sa akin na credit limit is 7,500 monthly yun. Ikaw naman pipili kasi ng due mo, kaya advice ko lang, dapat yung due mo is 5 days. Kunyari 5 days pagkatapos ng sahod mo, dapat mauna muna yung sahod mo. Kahit mga 5 days nga, ako ang ginawa ko is, kasi 16 yung sahod ko, yung due ko is 25, ganun. So, kahit mangyari, hindi ko talaga magkakaroon ng past due sa kanya. Ako mag-past due, ayaw ko kasi yun eh, kasi gusto ko yung advance palagi. Kung gumamit pa ako ng mga ganyan, gusto ko advance lagi yung aking pagbayad. Ayaw ko yun yung may due. Ayaw ko yung may problema. Ngayon,
sa experience ko kay Maya Easy Credit, napakadali niyang gamitin. Kasi agad-agad, minuto lang, as in, pwede mo siya malipat agad sa inyong Maya wallet. Doon lang din. So, wala na siyang extra mga charges, ganyan. So, wala na. Ililipat mo lang siya doon. As in, instant, minuto nandun. Oh, same time, kumbaga. Ngayon, yun yung offer sa akin, 7,500. And yung monthly lang yun siya. Isang beses sa isang buwan. So, monthly, babayaran mo talaga siya ng buo. Ganon. And yung interest niya is nakadepende sa'yo kung magkano yung bibigay ni Maya. Hindi pare-pareho. Depende sa risk. Ganon. Tapos, meron din siyang offer. Next na nagkaroon ako is yung Maya Personal Loan. Si Maya Personal Loan last year lang siya dumating sa akin. So, bali 1 year na siya sa akin ngayon. And, dati hindi ko pa siya sinusubukan. Nakikita ko lang 20,000 to 200,000 yung mga ganun. Pero I think noong January sinubukan ko siya kasi nga bumili ako ng lote. Shaking yung ko kasi inisip ko baka mapauwi ako ng maaga, and yun nga, napauwi nga ako ng maaga. So good for me, hindi kong ginamit yung aking savings doon sa Maya. So for preference lang sa Maya nung time na yun. Noong inoferan niya ako ng Maya Personal Loan is meron ako noong savings sa Maya Bank, which is more or less nung time na yon 60, mga ganun. Kasi nga naghahanda na ako nung pauwi, mga ganun. So inisip ko na kasi maganda si Maya, pwede mong magamit kahit saan, pang payment sa supermarket, kung ano yung mga gusto mong bilhin, pambayad ng bills, everything. Pwede talaga siya. Kaya, and medyo mataas ang interest. Kaya naman, doon talaga ako sa kanya. Nakaisip na yun na pag-uwi ko, siya yung magiging budget account, parang ganun, pang expenses. So, nung time na yun, kaya hindi ko lang alam kung dahil ba may savings ako sa kanya, kaya inoferan niya ako ng Maya Personal Loan, ginrab ko yun. Ang sinubok ko is 60,000 kasi bibili nga ako ng lote. So parang gusto ko kasi mabayaran kasi yung pera ko nasa Pag-ibig MP2, which is share ko rin siya sa inyo sa mga susunod na videos ko kung paano mag-avail or mag-open ng account kay MP2. Pag-uusapan natin yan sa ibang video. So, dito muna tayo kay Maya. Nung nag-apply ako, nung in-avail ko si Maya, meron akong almost 60,000 na savings, and sinubukan kong mag-loan ng 60,000 kay Maya Personal Loan. Pero, ang binigay ni Maya sa akin is 50,000. Yan. Hindi niya binigay sa akin ng buo. Yung 60,000 na request ko, binigay niya lang sa akin is 50,000, which is good siya kasi first time and hindi ko inaasahan. So, bali, ang gusto ko sana noon 12 months lang kasi ayaw ko masyadong matagal. Pero nakaset talaga siya sa 24 months, which is yung monthly niya is 3,000 something, ganun. Hindi masyadong malaki, pero malaki na rin. 3,000 plus. So, ngayon, currently, pang 9 months ko na. Pang 9 months ko na sa kanya. And, okay siya. Okay siya sa akin kasi nga, yung petsa kasi na pinili ko is after na ng sahod ko, ganun, para wala kang problema, ganun ang gawin mo. Dapat yung mauuna ng ahead ng 5 to 10 days ang sahod mo bago yung due, para hindi ka late payment sa kanya, hindi ka ma-overdue kasi magkakaroon ka ng extra charges kapag ka mag-overdue ka sa kanya, ganun. So, ngayon, meron na namang in-offer si Maya sa akin.
which is yung Maya credit card nila. Yung Maya credit card, nandyan lang din sa loob ng Maya app. Nandito lang din. Hindi ko mapakita kasi itong phone, nagamit ko dyan, nakalagay yung Maya ko. Ito yung ginagamit ko ngayon. Kaya hindi ko siya mapakita. Bigla na lang din siya pumasok sa bigla ko na lang din siya na-view dyan. Bigla na lang na meron na akong offer ng Maya credit card nila. But, sad to say na nag-try ako pag-apply pero hindi ako nag-grant. Ngayon kasi, kakatapos ko lang ng bakasyon, kakabalik ko lang ng trabaho, wala nang laman ng aking Maya savings. So, 500 na lang. Kaya ganun. Hindi ko alam kung dahil ba doon or ano. Basta yun. Basta mga ganun na lang kasi yung laman. Kasi siya yung gamit ko na gamit. Kahit saan ako pumunta. Right? Kumain lang ako sa fast food. Magbayad ako sa kung saan QR code agad scan. Ganun. Kaya napakadali. Kaya maganda mag-savings dito sa Maya. Basta wag lang, iwasan lang yung mag-click ng mga ano na yan para hindi kuha yung mga information. So, balik tayo. Sinubukan kong mag-apply sa Maya credit card nila. Swertihan kasi yung iba daw, wala namang deposit. Pero ako hininga ng deposit ni Maya, which is, ang hinihingi sa akin is 20,000. Tapos, hindi ako nag-avail. Hindi ko siya nilalagyan kasi wala man ako sa Pilipinas. Kumbaga, credit card, hindi ko rin naman siya magagamit. Pero, nag-research ako doon sa group ng mga credit card users. Nagtanong ako, kung sakaling magbigay ako ng 20,000 na parang deposit doon sa credit card, magkano kunyari ang magiging credit limit na ibibigay ni Maya? Ang sagot is 16,000. So, yung deposit na ibibigay mo, pera mo na nga yun pa ipapahiram ni Maya sa'yo. Kumbaga, pera mo, pinapatubuan niya para sa'yo. Kaya hindi maganda. 20,000 i-deposit mo, tapos bibigyan ka lang ng credit limit na 16,000. Wag na, pera mo rin naman yun, patutubuan niya pa para sa'yo. Diba? Kaya hindi na. Nung nalaman ko yun, okay, bahala ka dyan. Hindi ko naman kailangan ng credit card. Pangit, diba? Kukuhanin niya, excuse me, 20,000 sa'yo, tapos bibigyan niya credit limit sa'yo, 16,000 lang, patutubuan niya pa. So, hindi maganda. Pero pwede nyo pa rin itry kung gusto ninyo, pero para sa akin, hindi siya okay. So, bali yun yung maganda kay Maya kasi legit din naman talaga si Maya, and matagal ko nang ginagamit yung Maya Easy Credit niya simula nagkaroon ako niyan. So 2 years pa lang akong gamit nung kay Maya. 2 years pa lang ako noon. Ngayon mag-8 years na. So matagal na, 6 years na, almost 6 years na yung Maya Easy Credit ko. Tapos yung personal loan, mas okay na rin kaysa doon kay yung credit card. Yun, kukuhanin ka pa, magkakaroon ka ng deposit, tapos yun ang papahiram sa'yo na pera, diba? Pangit ka banding. Pero yun lang. So, bahala na po kayo mag-decide. And then, maganda si Maya for me. Okay din siya. Parang, siya, si Gcash, si Maya, yung mga ganun. So, okay sila sa akin. Wala talaga akong sa kanila. So, malaking tulong sila sa akin. So, yun. So, thank you for watching po, and God bless po sa lahat. Pa-subscribe po sa channel. Thank you.